Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal po namin ng mga kapatid at mga giliw namin na taga-subaybay, isang napakahalagang paksa sa karapatan ng mga kabaihan na katulad ng nasabi natin, karapatan ng ina. Karapatan ng babae bilang isang ina ay napakahalaga. Naipaliwanag na natin, isa-summarize ko lang yun na nasabi natin. Unang-una, ang mga magulang ay ginawa ng Allah na sila ang pangalawa sa pagsunod. Unang-unang susundin natin, ang Allah SWT sa pamagitan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawang dapat natin sundin ang ating mga magulang. Ibig sabihin, pwede mong sabihin, sila ay pangalawa sa Diyos. Ngayon, pagdating sa ina, ay naging lamang ang ina katulad na ipaliwanag natin sa ama. Sa malabing kadahilanan, at naipaliwanag natin maraming kadahilanan kung bakit ngayon, ano yung mga karapatan na yun? Karapatan ng mga magulang natin, lalo-lalo yung nanay natin, ang ina natin. Allahu Akbar. Nabanggit natin yung ayah sa surat Luqman na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bala a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sabi niya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Siya ay, yung tayo bilang anak, tayo ay na dala-dala ng ating mga ina habang tayo ay binubuntis nila, habang sila buntis sa atin, ng wahnan ala wahn. Mula sa pagkahina hanggat lalong silang humihina. Dahil sa hirap nung kanilang pagdadalang tao. Ibig sabihin, mag-umpisa na medyo malakas pa habang lumalaki yung sinapupunan, lumalaki yung bata, sa sinapupunan ng kanyang ina, ay nanghihina yung ina. Totoo yun, mga kapatid. At ang Allah nagsabi, hindi ako. Kung gaano katotoo yun. Pagkatapos sabi niya, وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Siya ay pagkatapos nung pagpanganak nung ina, ang pinaka-ideal na pag-aalaga ng ina sa kanyang anak na pinapasuso niya, pinapadedi niya ay 2 taon. Ibig sabihin, hindi na maganda kapag dumideli pa rin yung bata ng edad niya ay lumagpas na ng 2 taon. Yun ang batas ng Islam na which is, itong mga bagay na ito mga kapatid ay itinuro ng banal na Quran, pero tiniyak ng siyensya, ng science kung gaano katotoo at gaano kahalaga. Allahu Akbar. Yun yan sa Surat Luqman, mga kapatid. Surat Luqman ay ilan ba yun? 31. At ang aya ay 14. Allahu Akbar. Kaya dito sa mga versikulo na ito, mga kapatid, ay tinagurian, itinuturing na ang pagpapasalamat natin sa ating mga magulang, lalo-lalo yung ating ina, ay ipinantay ng Allah sa pagpasalamat natin sa Kanya. Allahu Akbar. Tingnan niyo, mga kapatid, kung gaano sila kahalaga. Allahu Akbar. At katulad sinabi natin, mga kapatid, bakit nagiging lamang ang ina sa pangyaring ito o sa ganitong sitwasyon? Dahil mas matindi ang kanilang kahirapan eh. Mas matindi.
ang nakapagtataka sa pagmamahal ng Allah sa atin, kung kailan lalong tumindi ang matinding nararanasan ng ating ina sa kanyang pagdadalang tao hanggat sa tayo ay kanyang niluwal, kanyang pinanganak. Lalong tumindi, lalo nila tayong minamahal. Allah. Yun ang totoo mga kapatid. Sa mga buting ina, tanungin niyo sila. Habang sila ay naghihirap, lalo nila tayo minamahal. Ang kadahilanan daw, sabi nila, sabi ng mga ina, ang dahilan ay tayo ang bunga ng kanilang paghihirap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tayo dong resulta, bunga ng kanilang paghihirap, kaya mahal na tayo kasi naghirap sila para sa atin. Ang tanong lang mga kapatid, nakakalungkot na tanong, sinusuklian ba natin o gumawa ba tayo ng paraan para suklian natin ang paghirap ng magulang natin? Ang nakapagtataka mga kapatid, karamihan sa mga anak ay bibihira yung nag-isip ng gano'n. Nasusuklian nila yung paghihirap. Although hindi natin kaya kasi mahirap talaga, pero at least bibihira yung mga nakahanda talaga na maghirap. Ako sa totoo lang, nakahanda maghirap para sa kanilang mga ina. Sa totoo lang, hindi ko sinisisi yung mga bata hindi pa nakakaintindi. Pero 100% sinisisi ko yung mga mga nasa tamang kaisipan na. Nasa tamang edad na hindi pa nila naunawaan. Kaya minsan nasasabi natin sa mga kababaihan, lalo-lalo na yung mga malapit sa atin, na yung karapatan na yun ng ating mga magulang ay lalo-lalo yung ina natin, malalaman mo kapag ikaw naging ina na rin. Allahu Akbar. Kaya yun yung mga kapatid, yun ang napakahalaga na pambungad natin sa paksang ito. Doon sa aya na nabanggit sa Suratul Isra, na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ito'y Suratul Isra, Surah 17 ng banal na Quran, at ang aya ay 23. Dito, sinabi ng Allah, وَقَضَى رَبُّكَ, ipinagpasya ng iyong Rab, ang inyong Panginoon, ang iyong Diyos. Ano yung ganyan pinagpasyahan? Allah ta'budu illa iya, hindi kayo maring sumamba maliban sa Kanya. Ibig sabihin, hindi kayo sasamba ng sino man, nino man, maliban sa Allah. At doon sa obligasyon na yun na inubliga tayo na kailangan sumamba tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasunod kaagad yung pangalawa na wabil walidaini ihsana. Maging mabuti ka sa iyong dalawang magulang. At katulad pa rin sinasabi natin, tinimbang natin, sinong mas una dun sa dalawa ay nangunguna yung ina. Ngayon mga kapatid, yun ang unang-unang karapatan nila. Maging mabuti tayo sa kanila sa lahat ng uri ng pagiging mabuti. Allahu Akbar. Kaya, ibig sabihin nun, general na term yun na maging mabuti tayo sa kanila. Maging mabuti ang ating pakikitungo sa kanila. Na kung saan, katulad sinabi ng Suratul Ankabut, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Ipinapayo namin sa sino mang tao, o sa lahat ng tao, na sila ay maging mabuti sa kanilang dalawang magulang. Allahu Akbar. Kaya, doon sa pagiging mabuti ng mga kapatid, yung pakikisama, pakikitungo, na dapat talaga, kayo ng unang-unang obligasyon natin, na kumbaga sa karapatan ng mga magulang natin, makitungo tayo ng mabuti. Ngayon, maaaring sabihin ng isang anak, o sino man, ay sama kasi ng ugali ng tatay ko, sama ng ugali ng nanay ko, kahit na, makisama ka pa rin. Kailangan makisama ka pa rin kahit gaano sila
kumbaga sa ano, kalayo sa tamang katuruan, makisama ka pa rin. Kaya yung pagiging mabuti sa pakisama sa magulang, yun ay obligasyon natin na karapatan nila kahit sino pa sila. Maging sino man sila. Allahu Akbar. Kaya nga, ano lang sinabi ng Allah dun sa, sabihin natin, hindi natin kapanalig, hindi natin kasama sa ating pananampalataya. Ano ang sabi ng Allah? Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'ahuma. Kung sakaling pinag-utos nila na sundin mo sila dun sa labag sa paniniwala mo, labag sa kaalaman na tamang kaalaman na meron ka, dun lang hindi ka pwedeng sumunod. Ha? Pero hindi ka pwedeng sumunod hanggat pa rin, hindi ka pa rin pwedeng sumigaw. Allahu Akbar. Hindi ka pa rin pwedeng lumabag na sa maling pamaraan. Lalabag ka, kung lalabag ka, hindi ka susunod dun sa mali na yun. Pero nanatili pa rin yung pakikitungo na hindi mo pa rin baguhin. Ibig sabihin, pinipilit ka ng magulang mo na gumawa ng mali, na alam mo na yun yung mali at hindi ka pwedeng sumunod, pero hindi pa rin maging paraan para hindi ka na makitungo. Makikitungo ka pa rin. Makikitungo ka pa rin bilang patunay na sila yung mga magulang at para mapatunayan nila na yung katuruan na sinusunod mo, tamang katuruan, kaya hindi ka pwedeng magbago sa iyong pakikitungo. Pwede kang hindi sumunod, oo. At hindi ka talaga pwedeng sumunod. Pero hindi mo pwedeng layuan ng mga magulang mo dahil doon. Allahu Akbar. At marami tayong halimbawa sa ganito sa mga sinaunang mga sahaba, pero siyempre, pag dinetail natin na haba yung paliwanag natin, inshallah, makinig lang kayo sa ibang mga kwento ng katalambuhin ng mga buting tao kung paano sila naging mabuti sa kanilang mga magulang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaya yun ang unang mga kapatid. Unang karapatan nila, ang tamang pakikitungo na magmumula sa atin bilang mga anak. Pangalawang karapatan nila, tingnan niyo kung gaano kaganda ang Islam. Inuna niya yung general na tamang pakikitungo, pero sinundan niya yung sabi na tamang pakikisama. Para makasigurado ko talagang tama talaga eh. Hindi ka talaga magkamali. Pinaliwanag yung general na tamang pakikitungo, pero kasunod niya, tamang pakikisama. Allahu Akbar. Pakisama kahit sila ay, sabihin pa natin, maaaring mangyari. Mayaman ng mga magulang, pero ikaw mahirap lang. Pero hindi pa rin pwedeng sabihin na hindi. Bahala ka na kasi may pera ka naman eh. Walang ganun sa Islam. Sabihin, magserbisyo ka pa rin. Kaya tamang pakikisama sa kanila kung sila ay mayaman, kung sila ay malakas, sila ay mahina, sila ay malusog, o sila ay may sakit. Sila ay, kabataan pa nila o katandaan na nila. Lahat nung sitwasyon ay meron kang iba't ibang tamang pamaraan para makitungo sa kanila o makisama sa kanila. Allahu Akbar. Sila'y malayo, sila'y malapit. Lahat ng kumbaga sa lahat ng anggulo ng buhay nila ay makisama ka sa kanila. Allahu Akbar. Kasi yun ay utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala eh. At kung may pagkakatulan tayo na paliwanag natin kung paano nakisama yung mga sahaba sa kanilang mga magulang, lalo-lalo na yung mga magulang nila na hindi mga Muslim. Allahu Akbar. Ay nakisama pa rin sila ng pinakamabuting pakisama. Okay, meron lang akong mabanggit na pakisama ng tuwing pag-uusapan ng paghingi ng kapatawaran sa mga magulang, palagi nandun itong kwento na ito. Kwento ni Ibrahim a.s. sa kanyang ama. Sila mag-ama. Na kung saan, anong sabi, kumbaga sa marami ito sa, hindi lang, nagugulat ako kasi tuwing mababasa ko itong kwento na to, nandun yung, kumbaga sa parabagang, binibigyan ng katwiran si Ibrahim a.s. doon sa kanyang ginawa. Kasi anong sabi niya? Sabi niya, "Sawfa astaghfiru laka rabbi
Sabi niya, sigurado ako, ihingi kita ng tawad sa Allah. Sino? Yung tatay niya. Na kung saan, binantahan pa siya ng tatay niya, sabi na, kung hindi ka titigil, sasaktan ka namin at babatuin ka namin. Pagbabatuin. Pero hindi pa rin nanghina si Ibrahim a.s. Tuloy pa rin siya sa kanyang pakikitungo sa kanyang ama. Siyempre, nabanggit lang nun siguro yung inabutan ni Ibrahim a.s. na yung nabanggit sa Malang Quran patungkol sa ama. Pero pareho lang yun eh. Ama't ina. Pareho lang yun. Kaya ang punto dito mga kapatid, ay yung tamang pakisama. Una-una, yung pakikitungo, generally. Pangalawa, dinagdagan pa ng Islam na pakikisama. Hindi lang pala pakikitungo, kasama na rin yung pakikisama. Makisama ka. Baka sa ano, hindi ka magreklamo doon sa ano man ang kanilang gusto sa'yo. Ang mahalaga, dalawa lang naman ang kondisyon. Kaya mo? Kaya mong ipinagutos nila? Pangalawa, ay hindi labag sa Islam. Okay po mga kapatid, pagpatuloy po natin jazakumullah khair. Mga kapatid, gusto kong gawing shortcut yung paliwanag dito sa karapatan ng ina, pero parang ayaw kong putulin kasi mahalaga sila eh. Mahalaga talaga, as in mahalaga. Kaya siguro hayaan na lang natin na matapos tong paksa o yung nakahanda natin. At siguradong matutuwa kayo, maliligayahan kayo. Lalo-lalo kayo mga magulang na matutunan ng inyong mga anak kung ano ang inyong karapatan. Ngayon mga kapatid, sa pakikisama pa rin. Sa pakikisama sa ating mga magulang, ay siyempre hindi namang pwede na palagi na lang tayo na kasama nila. Meron lang akong naalala ugaling mga mabubuting Arabs. Meron akong kakilala na piloto. Piloto ng Saudi Airlines, more than siya yata, hindi ko alam kung magta-30 taon ng piloto. Matagal na, tumanda na sa pagkapiloto at mas matagal yung kanyang buhay sa himpapawid kaysa buhay dito sa ibabaw ng lupa. Wow, parang mahalaga. Sinasabi na sa akin, sabi niya, ito yung dumarating ako dito sa atin, dun sa Saudi Arabia, sa Jeddah. Una kong pupunta, nanay ko. Hindi pwedeng pupunta ako sa ibang lugar bago ang nanay ko. At least sabi niya, sabihin yung, ano yung kailangan niya? Ano yung kailangan niya sa akin? At kailangan matanong ko siya sa kanyang kalagayan. Sabi ko, Masya Allah. Kaya siguro isa yun sa dinadahilan palagi ng mga Arabo, lalo sa Saudi Arabia, kapag nagtagumpay ang isang anak, ay sabi na kasi napakabuti niya sa kanyang ina eh. Para bagang, yun ang, kumbaga sa biyaya ng Allah magmumula sa ating pagiging mabuti sa ating mga magulang. Okay. Sa pakikisama pa rin. Siyempre, hindi namang ibig sabihin nun, palagi natin kasama ang ating mga magulang, lalo yung ating ina. Pero sabi ng mga nagpapaliwanag, huwag daw natin gawin na makalimutan natin sila kapag hindi natin sila nakikita palagi. At huwag daw natin gawin na mas mababawasan yung ating respeto, ang ating paggalang sa kanila kapag hindi natin sila madalas na nakakaharap. Sa halip, mas higit na tayo magserbisyo sa kanila kung palagi tayong nawawala. Kumbaga, mas higit tayong magserbisyo sa ating mga magulang, lalo lang ating ina, kung palagi tayong nawawala. Allahu Akbar.
At hindi rin sabi niya maganda yung nakagawian ng iba. Pupunta nga sa kanyang ina. Pero pag nandun sa bahay ng kanyang ina, kung ano-ano pinagkakabalaan niya. Kasi ang totoo mga kapatid, yung pagtungo natin sa kanilang lugar kung nakahiwalay na tayo sa ating mga magulang, pagharap pa lang natin sa kanila ay napakahalaga na. Napakahalagang bagay na. Kumbaga sa hindi yung pupunta tayo pero hindi naman natin tinatanong kung anong kailangan nila, anong kalagayan nila, ang mahalaga nakapunta lang tayo. Nung iba naman, akala niya, sapat na yung nagdala sila masarap na pagkain. Pero hindi sila nakapagserbisyo. Hindi sapat yun. Hindi sapat yun. Allahu Akbar. Hindi sapat yung serbisyo kung hindi naman, hindi sapat yung mga masarap na pagkain na hinanda natin kung hindi naman tayo nagsiservisyo sa kanila. Allahu Akbar. Kaya, si Ibn Sirin, isa sa mga scholar, kilala si Ibn Sirin bilang scholar ng hadith. Pumasok ang isang lalaki sa kanya. Isang tao pumasok doon sa bahay ng isang scholar na ito. At nandoon ang kanyang ina. Kaya ang punto, tinanong yung lalaki, ano ba ang kumbaga sa nirereklamo o hindi nagugustuhan ni Muhammad ibn Sirin. Sabi nila, wala naman, kaya lang kumbaga sa kapag nandun siya sa harap ng kanyang ina, ayaw niyang maabala. Si Al-Imam Ibn Sirin, ayaw niyang maabala kapag nandun ang Allahu Akbar. Nandun ang nanay niya. Para bagang pagkasama ni nanay, gusto niya nanay lang niyang kausap niya. Ayaw niya makipag-usap sa iba. Allahu Akbar. Kaya, ugali daw ni Ibn Sirin, kapag siya ay nakipag-usap sa kanyang ina, bilang respeto, bilang paggalang, para siya nakipag-usap sa isang pinuno. Allahu Akbar. Para nakipag-usap sa isang pinuno kasi nanay na yung kausap niya. Allahu Akbar. Na kung saan, para bagang matinding pagpapakumbaba, matinding kung pwede lang siyang lumuhod sa nanay ng luhod na para sa katulad ng pagdarasal, gagawin niya. Kaso nga, hindi naman ganun. Kaya lang, para siyang ipag-usap sa isang hari, isang pinuno. Ay, siyempre, kaya natin imagine kung paano tayo nakipag-usap sa pinuno. Ano ba, presidente? Diba? Paano natin ginagalang yung pinuno? Kahit pinuno lang ng, kahit pinuno ng barangay kapitan, iginagalang natin kapag nakipag-usap tayo. Si Ibn Sirin ay parang ang punto dun sa kwento sa kanya, ayaw niya makipag-usap sa iba. Kumbaga parang naaabala siya kapag habang siya nakipag-usap sa nanay tapos may darating na tao na kumbaga sa magiging sagabal sa kanyang pakipag-usap sa kanyang ina. Allahu Akbar. Parang imposible, no? Kumbaga, meron pa bang natirang ganun sa ngayon? Mukhang wala na yata eh. Yung ganung respeto. Siyempre naman kasi kung naintindihan natin ito, yung sinabi mismo ng Allah na sila, ipangalawa sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa rin sa, yun yung pakikitungo na natutunan natin sa Islam at yung mga pagkakaintindi ng mga sinaunang mga Muslim. Isa rin sa tamang pakisama sa kanila ay kailangan
makayanan natin, baka sa maunawaan natin ang kanilang galit kapag sila'y nagalit. Kapag sila'y naging stricto, maunawaan din natin. At yun ay kailangan tayo magtiis at kailangan gagawin pa rin natin ang lahat ng paraan mahal lang tayo sa kanila. Allahu Akbar. Kaya, ibig sabihin nun, yung respeto natin sa kanila kahit sila ay nagagalit, kahit sila ay naghigpit ng matinding pagpit sa atin, kailangan tiisin natin. Dahil, yun ang gusto ng Allah sa atin eh. Na hanggat maaari, huwag natin silang galitin. Alam mo, kung sila nakapagsabi ng mabigat na salita, huwag tayo magalit. Ano, kaya niyo mga kapatid? Na kapag nagsalita ng mabigat na matinding salita ang ating mga magulang, lalo ng ating ina, hindi tayo magagalit? Allahu Akbar. Hindi katulad ng mga naranasan ba mga, hindi naman ako, pero mga kakilala kong tao, na kumbaga sa nakakalimutan ng kanilang mga magulang, ng kanilang ina, dahil meron silang nakilalang babae na nagustuhan nila. Parang sagabal yung kanilang ina sa kanilang gusto. Ay pwede ba yun ipagpalit natin ang ating mga magulang sa kung sino-sinong tao? Hindi pwede. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibig sabihin, hanggat maaari, sa mga kalakihan. Isingit ko lang to kasi maaaring iba ang pagkakaunawa ng iba. Kapag gusto mag-asawa at hindi sumang-ayon ng iyong ina, kailangan gumawa ka ng paraan para mapasang-ayon mo ang iyong ina. Kung hindi, baka yun ang magiging dahilan ng kumbaga sa pagkamiserable ng iyong buhay. Kapag pinilit mo na mag-asawa ng babae na ayaw ng iyong ina. Kaya isa sa mga sinaunang mga tao, si Bakr ibn Abbas, sabi niya, "Rubbama kuntu ma'a Mansur ibn al-Mu'tamir fi majlisihi fatasihu bihi ummu." Allahu Akbar. Itong kwento ng mga pangatlong century na to sa Hijra. Si Mansur ibn al-Mu'tamir, isa sa mga namuno sa mga Muslim. Sabi niya minsan, nandun ako sa kanya. Sabi, nandun siya sa isang pinuno yun at nasigawan siya ng kanyang nanay. Wa kanat faddatan ghalidha. At itong kanyang nanay masyadong stricto. Baka saan matigas. Fataqulu ya Mansur, yurika ibn Hubayrata ala al-qada'i fata'ba. Sabi niya, gusto, yuridu ka Ibn Hubayra ala al-qada'i fata'ba. Sabi niya, gusto ni Ibn Hubayra na ikaw ay magiging hukom sa isang pangyari at ayaw mo. Yun ang sinabi ng nanay niya. At itong si Ibn al-Mu'tamir, si Mansur ibn al-Mu'tamir, ay napakahaba ng kanyang balbas. Sabi nung nagkwento, si Bakr ibn Abbas, sabi niya, hindi man lang siyang nakatingin sa kanyang ina. Hindi siya nakatingin bilang respeto, hindi nakatingin dahil sa nagalit siya, hindi. Bilang respeto sa kanyang ina, hindi niya sinagot ang nanay niya. Para baka makapagsalita siya ng salita na hindi ba gusto ng nanay niya, kaya tumahimik na lang siya. Kaya ba natin yun? Na minsan tayong mapahiya sa harap ng tao
dahil sa ano man ang sinasabi ng ating mga magulang o ating ina at hindi tayo magagalit. Itong mga halimbawa natin mga kapatid dito ay karamihan. Parang kung isipin natin, parang imposible sa ngayon. Pero yun ang tama eh. Allahu Akbar. Isa rin sa tamang pakisama natin sa ating mga magulang ay gawin natin ang lahat ng pangangailangan nila, lahat ng ikabubuti nila bilang pagserbisyo sa kanila. Dahil sa kanilang katandaan o dahil sa Allahu Akbar, kanilang sakit. Kung narinig niyo yung kwento, dito ko tatapusin sa halimbawang ito ang ating paliwanag na ito. Yung kwento ng mga tao, 3 kalalakihan, na inabot ng ulan sa kanilang paglakbay at napasok sila sa kuweba. Dahil malakas ang ulan. Papasok na sa kuweba, sa lakas ng ulan, merong malaking bato na natakpan ng malaking bato ang butas ng kuweba at hindi sila makalabas at hindi nila kayang itulak yung bato, malaking bato. Allahu Akbar. Kaya bawat isa sa kanila ay nanalangin sa Allah. Isa ito sa pamaraan ng tamang panalangin. Nanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na para makaligtas sila sa ganong matinding sitwasyon. Nandun sila sa ilalim ng kuweba, hindi sila makalabas. Kaya pinakahuli sa kanila yung isang tao na sabi niya, ang aking trabaho ay taga-alaga ng tupa. Pagkatapos, pagdating ko sa bahay, ay bago ko pa inumin ng gatas o pakainin ng aking mga anak ay ang mga magulang ko munang aking pinapakain o pinapainom ng gatas. Nagkataon, pagdating na sa bahay, medyo huli na, nakatulog yung kanyang mga magulang. Ay ayaw niyang unahin ang pagpapainom ng gatas sa kanyang mga anak, kaya inuna na yung mga magulang. Nakaluhod siya, hindi yung nakatayo na, nakatukod yung kanyang tuhod. Sabihin, nakagano'n sa harap ng kanyang mga magulang tutulog. Inaantay niya, ayaw nang gisingin. Tingnan niyo ayaw nang gisingin ng kanyang mga magulang, pero nakatayo lang siya sa harap nila natutulog yung mga magulang niya hanggat sa inabot ng umaga. Hindi nakainom ng gatas yung kanyang mga anak, nakatulog na rin yung mga bata. Allahu Akbar. Nagising nung mga magulang ng umaga na. Ginawa na yan bilang respeto at pagmamahal sa kanyang mga magulang. Tingnan niyo, kaya ba natin yun? Allahu Akbar. Kaya sabi niya, oh Allah, kung yun ay ginawa ko alang-alang sa'yo, iligtas mo kami dito sa pangyayaring ito. Kaya nung sinabi na yun, natanggal yung bato at nakalabas sila. Kaya tingnan nyo kung gaano kahalaga. Maraming salamat mga kapatid. Sana pagpatuloy natin sa susunod na episode natin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.